siya ang boksingerong bumulagta at hindi na nakatayo pa dahil takot nang harapin ang takot. Ito ay isang kwento patungkol sa isang atletang matapang at walang inuurungan na laban. Pero bakit siya natakot? Alamin natin sa kwento na ito at para malaman mo kung gaano nga ba kahalaga ang preparasyon at paghahanda. For the thousands in attendance and the millions watching around the world, let's get ready to rumble! Mag-uumpisa na ang pinanlalabikang laban ng taon, ang WBC Super Featherweight Championship of the World. Ito ay sa pagitan ni Sunny Boy Alvarez at ng undefeated champion na si Manuel Eric Ramirez. Si Alvarez ay isang dugong Pinoy at purong Mexicano naman itong si Ramirez. En el cuadrilátero será el señor Benjamín Saldiva. Bago mag-umpisa ang first round, Alvarez, makakalasap ka din ng brain injury tulad ni Danilo. Gagawin namin sa iyo ang nangyari sa kanya. Kaya kung ako sa iyo, ay umayaw ka na lang ulit. Trash talk ng isang trainer sa kampo ni Ramirez sa wikang Ingles. Napalingon si Alvarez sa kanyang ina. Bakit kaya? Round 3 na ng dikit na laban sa pagitan ni Danilo at ng Mexicanong si Manuel. Sa kalagitnaan ng round ay natamaan si Danilo ng isang malakas na counter punch ng kalaban. Bumagsak ito sa boxing ring. Bulagta ang Pinoy na boksingero. Hindi na ito nakatayo pa at sa tindi ng pagkakabagsak nito, pinatigil na agad ng referee ang laban. Isang TKO, technical knockout win, ang nakuha ng Mexicanong si Manuel Eric Ramirez. Siya na ang bagong kampiyon ng WBC Super Featherweight Division. Pagkatapos ng laban, agad na dinala sa ospital si Danilo matapos mawalan ng malay sa locker room. Kritikal ang kondisyon ngayon ng boksingero. Pagkalipas ng masusing pag-aaral sa kanya ng ospital na ito, sa ibinalita ng doktor sa pamilya ay nag-alala at nabigla ang mga ito. Nakaranas daw siya ng isang chronic traumatic encephalopathy na isang brain disorder na galing sa ilang ulit na brain injuries. Ito ay nagresulta sa pagkawala ng kanyang memorya. Nagkaroon ng demensya si Danilo. Sa labis na pag-aalala at pagkagulat ng isang mapagmahal na ina, ay bumigay ang puso at nahimatay si Aling Marta. Nag-alala ng lubusan ang kanyang bunsong anak sa sinapit ng kanyang ina. Ito ay si Sunny Boy. Magkapatid pala sila ni Danilo. Si Sunny Boy ay isang napakatapang na boksingero. Walang inuurungan na kahit anong laban. Isa siyang kampiyon ngayon sa WBO Featherweight Division. Ang nag-iisang kahinaan lang naman nito ay ang kanyang ina. Hindi niya kayang makita na ganito siya kalungkot at masama ang kalagayan nito. Lalo pa siyang nag-alala at nangamba nung sinabihan siya ng doktor na hindi nagkakayanin ng puso ng kanyang mahal na ina kung ang nangyari ay mauulit pamuli.
Natakot si Sunny Boy, lalo na ngayon na 3 linggo na lamang ay lalaban na rin siya sa kanyang dibisyon. Ito ay naging dahilan para hindi siya makapag-concentrate at makafocus sa ensayo. Wala sa sarili si Ginoong Alvarez. Dumating na ang araw ng laban ni Sunny Boy. Kanyang dedepensahan ang WBO belt sa isang American fighter, isang Olympic gold medalist at may record na undefeated, ang numero 1 challenger sa featherweight division. Sa 4th round ng kanilang salpukan ay tinamaan si Sunny Boy ng isang napakalakas na left hook at sinundan pa ito ng isang right straight mula sa American fighter. Bagsak ang Pinoy! Habang nakaupo ito, nakaramdam lang naman siya ng kaunting hilo at pananakit ng ulo. Hindi siya nagambala nito, ngunit ang higit na gumagambala sa kanya ay ang mapuruhan pa ito kapag pinagpatuloy ang laban. Ang magaya siya sa kanyang kuya Danilo, na kapag nangyari ito ay posible nang ikamatay ng kanyang magulang. Kaya kahit malakas pa siya at kakayanin pa sanang tumayo, ay umiling ito at nagdesisyon na manatiling nakaupo na lang at isuko na ang laban. Knockout si Sunny Boy. Dahil sa nangyaring ito, nagbunyi ang mga banyagang kano dahil sa wakas ang WBO belt sa featherweight division ay kanila lang naagaw. Sa kabilang dako naman ay umuwing luhaan at nanghihinayang ang mga Pinoy fans sa laban na ito. Nadismaya sila sa ginawang pagsuko sa laban ng kanilang kababayan. Matapos ng pangyayaring ito, inulan ng samot-saring issue at galit ng mga fans ang Pinoy. Para sa kanila, isa siyang lampa at napakalaking duwag sa larangan ng Philippine sports. Nawalan ito ng mga product endorsements, pati na ang tiwala ng coach nito at mga trainers niya ay naglaho din na parang bula. Sayang lang ang pinagpaguran ng buong koponan. Ang tinagurian noon na Pinoy pride ay binansagan ngayon na Pinoy coward. Lubos na nalungkot sa pangyayaring ito si Sunny Boy. Sa nakalipas na 8 buwan matapos ang pangyayaring ito ay wala siyang naging laban at nanatiling talunan. Hanggang sa isang araw ay pinuntahan siya ng kanyang coach at promoter nito. Nais nilang ipaabot ang isang hamon na ang World Boxing Organization ay gustong mag-organisa ng isang mainit na labanan. Ito ay sa pagitan niya at ni Manuel Eric Ramirez, isang championship fight sa WBC Super Featherweight Division. Ipanalo mo ang laban, anak, para sa Kuya Danilo mo. Huwag mo akong intindihin. May tiwala ako sa kaya mong gawin. Wika ng kanyang ina. Sa gintong mensahe na ito at pahintulot mula sa kanilang ilaw ng tahanan ay sigurado na ang pagbabalik muli sa boxing ring ni The Footwork, si Sunny Boy Alvarez. Naghanda ng labis sa labang ito si Alvarez. Ito ay laban para sa kanyang ina, kay Danilo, at higit sa lahat para sa mga kababayang Pinoy na minsan niya nang nabigo at nais
na makabawi sa pagkakataong ito. Handang-handa na sa laban si Alvarez. Pero ang malaking tanong sa ngayon, magwawagi kaya ito at kakayanin niya na naharapin ang takot nito at maipanalo. Ladies and gentlemen, welcome to the MGM Grand as Bob Arum's Top Rank Boxing, MP Promotions USA, Zanford Promotions, and Marquez Promotions are all proud to present the main event of the evening. For the thousands in attendance and the millions watching around the world, ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Sa corner ni Alvarez ay may mahigpit na bilin ang kanyang tagasanay. Stick to the plan and will win this fight. Wika nito sa kanyang boksingero. Ano kaya ang plano ng Pinoy sa Mexicanong maladinamita? Ang lakas ng kanyang kamao. Lakas na maski ang memorya ay kayang mabura. Sa first round ng laban ay bumanat agad ng malalakas na suntok at pambihirang kombinasyon ang Mexicanong kampiyon. Ito'y parang mga bombang nakatanim sa isang malalim na balon. Sumasabog pa isa-isa sa harapan ni Alvarez. Ngunit dahil sa maganda ang depensa at footwork niya, ay hirap din tumama itong si Ramirez. Sensational in 2006 with 3 straight victories, including his knockouts. The body looks terrific. Sa second hanggang 8th round ng laban, ay dominante pa rin itong si Ramirez. Laging umaatake at puro abante. Hirap makapuntos at makapasok si Alvarez. Matitindi at umaalingaw-ngaw ang bawat suntok na pinapakawalan ng Mexicanong ito. Tagilid sa laban at sa scorecard si Alvarez. Pag-umpisa ng 9th round ay natamaan ng right straight ang Pinoy. Pagkatapos nito, bumulong si Sunny Boy. Ito na ang tamang panahon. Pagod na at mahina na si Ramirez. Sinugod ng sinugod ni Alvarez ang tubong Mexico. Kaya niya nang harapin ang bawat suntok ng Mexicano. Kung lumaban itong si Alvarez, ay parang nasa first round pa lang ang Pinoy sa tindi ng kanyang resistensya at mataas na stamina. Nagpaulan ng combination punches gamit ang kanyang pambihirang bilis. Nung na-corner ang kalaban, tinamaan si Ramirez ng isang solidong suntok mula kay Alvarez. Bumagsak ito sa canvas. Hiyawan ng mga Pinoy sa boxing arena. Yan ang resulta ng paghahanda at preparasyon ni Sunny Boy. Ang kahinaan ng kalaban ay ang pagtagal nito sa boxing ring. Humihina siya at ang suntok nito paglagpas ng 6th round. Round 9 na, pagkakataon na namin na tapusin ang laban. Sambit
ng punong tagapagsanay sa corner ng Pinoy. May not survive it. He's got trouble. 9! And that's that! Hindi na nakatayo ang kampiyon. Naging kampiyon muli si Sunny Boy. Natuwa at nagbunyi ang sambayanang Pilipino. Dahil dito, napatunayan ni Alvarez na ang nag-iisang kahinaan at kinakatakutan niya ay kaya na niyang harapin at ipanalo sa pamamagitan ng preparasyon, matibay na plano at puspusang ensayo. Mga kasenso, ang takot sa buhay ay parang isang magic o mahika na akala mo totoo ay hindi naman pala. Na kapag pinaniwalaan mo ay hindi ka titigilan nito at patuloy nakakatok ang ilusyon sa pintuan ng buhay mo. Fear doesn't exist anywhere except in your mind. Hindi ka kailanman mananalo sa digmaan laban sa mundo kung hindi mo kayang ipanalo ang laban kontra sa sarili mo. Forget everything and run, or face everything and rise. Choose your fear. Sana'y nagustuhan nyo ang ating kwento. Baka pwede ka na rin mag-subscribe. Libre naman ito. Muli, ito ang iyong kasenso, Len Tenorio. Maraming salamat po.